Yo, this is Chef Ricky, your true Pinoy chef, and today magluluto tayo ng crispy pata. Now, matagal na tong request ni Tito Robert Naval from San Francisco, California. So, shoutout sa iyo dyan. And also, shoutout na rin dun sa iba nating kapamilya dyan na sila Tito Rick, Tita Emma, at sa kanilang pamilya. And hopefully, magkita-kita tayo soon. Alright? Shoutout sa inyo dyan. And kung di nyo pa alam gawin tong crispy pata na to, ito yung easiest way sa paggawa ng crispy pata. Kaya tune in kayo and let's go! Okay. Now, ang una natin gagawin, siyempre, paint tayo ng mantika. No? Magpaint tayo ng kawali. Walang mantika yan. Ano? Hindi natin siya lalagyan ng mantika. So, ang gagawin natin, parang papasuin natin yung ating, yung ating crispy pata. So, yung pata, yung balat, ito. So, kailangan to papasuin natin siya. So, pag mainit na, gawin natin yung ganyan. Ayan. So, kailangan non-stick pan yung gamitin nyo, no, para hindi dumikit yung balat. Ayan. Kailangan yan, mapasok natin siya. Ayan. Ayan. Ganyan lang ang gagawin natin sa umpisa. Kung gusto natin ma-achieve yan, no, magkaroon ng ganyan, ano, parang paso siya, no, paso sa balat. Ayan, ayan. Ayan pa isa, ayan. So, pag meron na tayong ganyan, pwede na siguro yan. At least, napaikot na natin sa ating kawali yung ano, no? Sa ating pan. Ayan. Mainit, ha? Kaya, pwede kayong gumamit ng food tong. Ayan. Kung hindi kayo comfortable lumawak sa mainit. Ayan. Yan lang. Then, after nito, pwede na natin siyang ilaga. Ayan. Sa paglalaga naman, kailangan lang natin itong may ilagay sa isang malaking kaserola. Ayan, ganyan. Kailangan yung lubog siya, no? Ayan. Ayan lang. Sakto lang. Saktong lubog lang. Hindi ba masyado maraming tubig. And then, pakuluin muna natin siya. Hintayin muna natin siyang kumulo, no? Bago natin siya lagyan ng iba pang mga ingredients. Ayan. Kung makikita nyo, nag-start na siyang maglabas ng mga bula-bula niya, no? Yan yung mga tatanggalin natin. Tanggal natin yan. Kaya hindi ko muna pinalagyan ng kahit anong ingredients. Kasi pagka nilagyan mo na ng ingredients yan, like paminta, kasi lalagyan natin siya ng paminta, no? Patatanggal mo yung paminta pagka nagtanggal ka ng mga ganyang bula-bula. Alright? Ayan. I-ano mo lang konti. I-move mo lang ng bahagya-bahagyang ganyan, no? Galaw-galawin mo. Kasi baka mamaya dumikit sa ilalim yung balat. Kasi sa dahilan kaya natin siya pinaso para yung balat buo siya mamaya pagka kahit na palambutin natin siya ng matagal. Yun. Saka mas maganda magkakalabasan niya pag narito natin yung pinagpasuan natin ng balat. Magandang magiging ano nun, pagka-prito nun, mag-chichicharon siya. Kaya yun din ang isang reason kung ba't pinapaso yung balat ng pata natin bago natin siya ilaga. Alright? Yan, nakulo na siya. Tanggalin lang na natin, tanggalin yung bula niya kasi hindi maganda lasa niya pagka naiwan yan dyan. Kung nagsisigang ako ng baboy, ganito rin ang ginagawa ko. Tatanggal ko muna yung mga bula habang kumukulo, magkakaroon ng bula-bula yan na ganyan. Bago ko maglagay ng kahit anong ingredients, like asin, maglalagay ka ng asin, gano'n. At tanggalin muna yan, huwag ka muna maglalagay ng kahit anong ingredients. Hanggat meron pang mga bula-bulang ganyan. Yan, konti na lang. Yung iba dyan, malinis na bula na yan, ano. Okay lang yan. Malinis na yan. Pero syempre, habang pinapakuluan mo yan, habang nilalaga mo yung pinapalambot mo yung pata, maglalabas pa rin yan ng mga ganyan, mga scam. Pero konti-konti na lang. Alright? So yan, pwede na yan. Hinaan lang natin ng konting apoy.
Katulad niya, no? Buo ka agad ng buo na parang ano yan eh, parang dugo niya yan eh, nabuo ka agad. Lumabas na. So yan, ano? Pwede na yan, ano? Lagyan na natin ng ano. Una natin lalagay yung pinitkit ko na lemongrass. Okay? Lagyan natin yan. Lalagyan din natin siya ng dalawa piraso hanggang 3 piraso ng laurel. And also, lalagyan din natin yan ng ano, black pepper. Yan. Ito mga 1 kutsara lang. Whole black pepper, ano. Yan ang gagamitin natin, whole black pepper, kasi matagal naman natin siyang ilalaga eh. So, lalabas yung lasa ng black pepper niyan. And siguro kahit mga ganito karaming asin, siguro mga 1 kutsara. Yan. Alright? Now, takpan lang natin. Kaya lang natin siyang kumulo ng 2 hours siguro. Depende sa pata na mabibili nyo, no? Meron mga patang mabilis lang lumambot. Meron din talagang kailangan pakuluin at least 3 hours. Ito siguro try natin mga 2 hours. Now, yung gagawin ko dito, hihinaan ko yung apoy ng sobrang hina na para lang siyang ini-slow cook. Anong dahilan? Kasi para hindi rin natin masira yung skin. Pagka masyado kasing malakas yung apoy, masyado malakas din yung pag-roll ng tubig, may tendency masira niya yung skin. So, ang aim natin, wag natin masira yung skin. Okay? So, babalikan natin to after an hour, or check lang every 30 minutes para kung meron mga scum, yung mga bubbles na madumi, tatanggalin lang natin yun. Alright? Alright, so after 2.5 hours, yan na magiging itsura niya, no? So, napunit pa rin yung ating skin, pero at least buo siya. Makukuha na natin sa pag-prepare mamaya. Off na natin siya, malambot na siya, and patutuyuin natin to, okay? Para bago natin iprito, hindi siya magtalsik-talsik. So, papatuyuin natin siya using oven. Alright? Ayan, nahango na natin yung ating crispy pata. So, papatuyuin lang natin ng konti pa bago natin ito iprito. Para mas mabilis matuyo or mag-dry yung ating crispy pata, nag-create ako ng oven ng 108 degrees. Tapos ilalagay natin siya din sa loob. Ayan. Ayan. So, ayan na siya. So, for 30 minutes, start na natin. Napatuyo na natin yung ating pata. Ito na siya, no? So, in-oven natin siya and then pinatuyo natin siya ng mga ilang oras pa. Pwede na natin siyang iprito. And then, nagpainit tayo ng mantika. Ayan. Okay na yung mantika natin. Mainit na. I-drop na natin to. So, hopefully, hindi ito tatalsik-talsik. Ano? Alright. Ayan. Dapat ganyan muna, no? Mahina lang ng konti yung apoy. Tapos, takpan natin kasi delikado, baka tumalsik pa rin. Ganun lang. Tapos, hintayin lang natin siya maprito na. Alright, so it's time na, natin to, no? After 5 minutes, yun na natin to. Ibaliktad natin. Pumuputok-putok siya, so hindi natin siya masyadong napatuyo. Pero, okay lang. Okay. Ayan, nabaliktad natin siya. So, pwede na to, no? Patayin na natin yung apoy. Ayan. Okay na siya. So, naibaliktad natin kanina, no? Ito na itsura nung kanina. And then, yung kabila nito, definitely ganyan na rin na itsura nun. So, 5 minutes lang. Pwede na yan. Alright? Pwede natin, Pero kailangan muna natin ng pangharang. Baka mamaya, tumalsik pa uli, eh. Alright. Ito na siya. Kabila. Na crispy fry na rin. Ayan. Let's go.
Ito na siya. Ito na yung ating crispy pata. Alright, so ito na yung ano. Teka, salamin, sorry. Wait. Teka, okay na. Dire-diretso mo lang. Wait lang, Dad. Ano eh, ayusin mo muna yung damit mo. Okay na? Buhok, okay na? Okay na. Alright, naka-play? Naka-record? Alright, so ito na yung crispy pata natin, no? Tingnan natin kung malutong. Lutong! It's good! Puntahan na naman, tingnan natin kung malutong, kung masarap. Oh my god. Nakita niyo yung lutong, di ba? That's crispy pata. Oh my god. Napakasarap. Alright. So, gusto nyo gawin to, sundan nyo lang yung napakasimpleng instructions sa paggawa and makagawa rin kayo ng masarap na crispy pata. Alright? So again, this is Chef Ricky, the True Pinoy Chef. Bye for now.